Usa na lang kabulan ang paabuton para sa first ever parliamentary elections didto sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Kumusta na kaha ang pagpangandam ana? Mga itog update gikan kang COMELEC Chairman George Garcia nga naa sa atong linya sa telepono. Maayong hapon, Attorney George. Magandang hapon po, Ma'am Chiket. Magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Ayan, Attorney, thank you for your time. Tuloy na nga po ba ang parliamentary elections sa BARM sa kabila po ng mga nangyayari ngayong sakuna? Yes po, Ma'am Chiki, tuloy na tuloy po at wala na makakapigil sa atin sa pagsasagawa ng ating September 14 first Bangsamoro Parliamentary Election. Kaya po yung mga nagpapakalat dyan ng mga fake news na sinasabi na ito daw po ay hindi muli matutuloy, ay wala pong katotohanan yan. Handang-handa na po ang inyong Commission on Elections para sa pagsasagawa ng ating halalan. Peaceful naman po ba? Wala naman po bang naitalang insidente ng karahasan bago ang mismong halalan sa susunod na buwan? Ang Chiki, as of kahapon po ay zero po ang ating election-related violence dyan sa buong Bangsamoro na iko-connect natin sa halalan. In fact, sa ating pong mga checkpoint na more or less 18,000 na nakadeploy sa buong Bangsamoro ay halos 18 lang po ang na-aresto o nakitaan ng small firearms. So ito po ay hindi malawakang paglabag sa ating pinapatupad na checkpoint. At sana nga po mapanatili ang ganitong klaseng kaayusan hanggang sa dumako tayo sa mismong araw ng halalan. Sana nga po, Attorney. Pero recently po, nagsagawa po kayo, if I'm not mistaken, ng walkthrough sa data center na gagamitin sa BARM elections. Ano po ba ito at gaano ito kahalaga sa nasabing halalan? Simula po kasi, Ma'am Chiki, noong 2025 election, for the first time, sinigurado natin na ang lahat ng result mula sa presinto, pag nag-transmit sa bayan ng barangay o kung kinabibilangan ng barangay na yan, ay automatically, simultaneously nakatransmit din sa COMELEC server, PPCRB server, NAMFREL, Majority Party, Minority Party, at sa media server ng sabay-sabay. Walang isang second o walang 1 second man lang na pagitan. Gusto natin, pag kung ano yung ipadadala ng presinto, ay pwedeng ma-monitor at alamin kung pare-parehas ba yan at tumutugma sa bawat isa. And therefore, yan ay gusto natin magkaroon ng greater transparency. Inadapt po natin muli ang policy na yan, Ma'am Chiki, at ngayon sa Bangsamoro, dahil ito po yung automated election, ganyan din po ang gagawin natin. Kaya sa gabi pa lang, mga kahit 30 minutes, isang oras pagkatapos magsara, ang bawat presinto ay pwede nang malaman sino ang nananalo, sino ang lumalamang sa bawat presinto, sa bawat bayan, sa bawat parliamentary district sa buong Bangsamoro. Attorney, mukhang you really have your work cut out for you kasi meron po kayong isang election pa na pinaghahandaan at yan ang barangay at SK election sa November naman. Pero may mga nagsusulong po na iusog pa ito ng petsa. Ano po ang inyong masasabi rito at kamusta na rin po ang paghahanda para sa BSKE? Ang Chiki, ng isang araw lang tayo po'y dumalo sa pagdinig na ginawa ng House Committee on Electoral Reforms and Suffrage at atin pong ipinahayag ang COMELEC ay handang-handa na rin na magsagawa ng halalan sa November 2. At ang sinasabi po natin na kami po'y nakagastos na ng 8 billion pesos sa 19 billion pesos na ibinigay sa atin para sa paghahanda ng eleksyon na yan sa November 2. In fact, nung nakaraang 2 linggo, tayo po'y lumiham na sa ating kagalang-galang na Pangulo. Pinapadeklara natin ang November 3 na baka pwedeng wala na rin pong pasok upang mas masigurado makakaboto ang mga kababayan natin. Ang lahat po ng mga balota sa buong Pilipinas ay atin na pong na-imprenta. Ang lahat ng mga kagamitan na gagamitin ay atin na rin pong nabili o na-procure. And therefore, sinabi po natin na ang makakapigil na lang talaga sa atin sa pagsasagawa ng halalan ay kung merong papasok na isang batas. Ang sa mababang kapulungan po ng Chiki, ang kanila pong panukala ay dahil daw po sa energy crisis na nararanasan ng ating pong bansa. Sa Senado naman po, ang kadahilanan nila ay hindi po talaga postponement ang kanila fixing of term bill. Ibig sabihin, mula 4 na taon gagawin daw pong 5 years and therefore yung postponement of the election ay incidental lamang sa mismong pag-fix ng termino. Okay, malinaw po. Panghuli na lang po, Attorney, no? Meron po kayong inilusad kasi o inilunsad kamakailan na Data Privacy Handbook. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng idea kung ano ang nilalaman nito at kung gaano ito kahalaga sa pagganap sa inyong tungkulin bilang tagapangasiwa sa mga eleksyon?
Ma'am Chiki, ang COMELEC ay may pinakamalawak na records ng ating pong mga mamamayan. Ibig sabihin, halos alam namin ng lahat, kasama na yung mismong profesyon ng ating pong mga kababayan. Kung kaya naman kinakailangan na mas pagpupursigihan namin, protektahan ang ating pong mga data, ang mga kaalaman natin, informasyon sa ating pong mga kababayan. Hindi pwedeng i-invoke basta-basta sa amin ng police power ng Estado kung ang tumbas naman ito ay mababiolate ang privacy ng ating mga kababayan. So kami po, susundin namin ng tama yung mga proseso at mapagkakatiwalaan po ng ating mga kababayan na hindi basta-basta mapapariwara yung mga dokumento o yung mga impormasyon na ipinagkatiwala po nila sa atin. Okay, happy weekend ug daghang salamat. Good luck also, COMELEC Chairman Attorney George Garcia.